Lumalabas sa pagdinig ng House Committee on Justice na bilyong-bilyong piso ang galaw ng pera sa mga bank account ni na VP Sara Duterte at ng kanyang asawa. Kaya sabi ng mga mambabatas, bakit tila ang laki ng agwat o discrepancy sa numerong idineklara sa SALN ng Vice Presidente. Yan ang umaarangkadang balita ni Willie Delgado Jr. Live. Willie? Ninya, sumabay sa mainit na panahon yung mainit na bangayan dito sa loob ng Kamara, partikular dito sa ginagawang clarificatory hearing ng House Committee on Justice. Ang pinagtalunan ay ang tungkol sa pagbusisi ng SALN ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Tutol kasi yung ilang mga kongresistang kaalyado ni VP Sara, kaya hindi naman sila pinaporma ng mayorya ng miyembro ng House Committee on Justice na gustong malaman kung ano ang katotohanan. Gaya ng inaasahan, naging mainit ang pagtatalo sa pagitan ng ilang kongresista habang tinatalakay ang SALN ni Vice President Sara Duterte. Tinangkang harangin ni Representative Paulo Marcoleta ng Sagip Party List ang pagbusisi ng House Committee on Justice sa SALN ng Vice Presidente. Katwiran niya, wala raw sa original complaint ang usapin ng SALN. Kaya hayaan na lang ang ombudsman na mag-imbestiga rito. Sabi pa niya, ginagamit lang ng komite ang isyu ng SALN ni VP Sara para may masimulan sa investigasyon. Using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. Bagay na hindi pinalagpas ni Malala 6th District Representative Bienvenido Abante. Payo ni Abante kay Marcoleta, magbasa-basa muna bago mag-akusa. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Vice President Sara Duterte committed culpable violation of the Constitution and betrayed the public trust in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interests in properties in her SALN. Nagalagay po sa complaint eh. Anong sinasabi niya na hindi kasama sa original complaint? I'd like to find out from him. Honorable Ang hirap Marcoleta. noon, Chair, salita siya ng salita dito. Kinakailangan maging sure tayo na hindi nabanggit. Bahagya namang nasermonan ni Justice Committee Chairperson Jinky Luistro si Marcoleta. With all due respect, Honorable Marcoleta, it is our humble position that all the actions of this committee, including the issuance of subpoena of all these questioned SALNs by Your Honor, is in accordance with the rules of impeachment, the Constitution, and even with the decisions of the Honorable Supreme Court. Hearing none? Sa pagdinig ng komite, lumalabas na nasa 3.9 billion pesos ang halagang pumasok kay Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Manasseh Carpio. Sabi naman ni Quezon Representative J.J. Suarez, tila iba ang kwento sa naging kwenta. Dahil malayo ang numero sa laman ng SALN ng mag-asawa kumpara sa naitala ng Anti-Money Laundering Council. At ang nakakapagtaka po, Madam Chair, para yatang hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. May mga sinabi na wala na may cash on hand, kaso lang base sa pasok at labas ng pera, mas malaki po yung nai-report ng AMLAC at ng mga bangko sa AMLAC kaysa sa dun sa lumalabas sa SALN. Lumalabas sa pagdinig na ito ang kabuuang cash flow o galaw ng pera sa mga bank accounts ni VP Sara at asawa sa loob ng halos 2 dekada. Samantala niya, kanina nung magpresenta ang itong si dating Senador Antonio Trillanes nung mga listahan ng mga bangko, kung magkano ang halaga, kung saan ang mga branch ng mga ito at kung kailan ito naihulog, 18 dun sa nasa listahan na yan ang tumutugma doon naman sa record na ipinresenta ngayong araw ng Anti-Money Laundering Council. Samantala, si Akbayan Representative Percy Sandanya naman ay kahapon, sabi niya,
nagdeposito siya doon sa isa sa mga account na nasa listahan nitong si dating Senador Antonio Trillanes at tinanggap yung deposito. Ibig sabihin, nangangahulugan ito na yung nasa isa doon sa mga account na yun hanggang ngayon ay aktibo pa rin. Ninya. Willie, kanina nakausap mo si Senator Antonio Trillanes. Kumusta ba siya? Ano ang kanyang pakiramdam sa mga hindi umabot dun sa interview mo kanina? Kasi you were able to interview him just as he was leaving, Congress, Willie? Oo. Well, sabi niya, ang pagkakalarawan niya kanina, mistulang nabunutan siya ng tinik. Malaking ginhawa para sa kanya dahil yung mga isiniwalat niya ngayong araw na ito ay sa loob ng nakalipas na halos 10 taon niyang ipinaglalaban ay sa wakas ay naging formal at nasabi niya yung mga dapat sabihin at pinapakinggan na ngayon yung kanyang mga sinasabi noon, matagal niyang pinangangalandakan na katotohanan sa patungkol sa pamilya Duterte na ayon sa kanya, hindi totoo na namumuhay sa simpleng pamumuhay ang pamilya Duterte dahil kung pagbabasihan yung lahat ng mga dokumentong hawak niya, yung mga bangko, listahan ng mga napakaraming bangko, lumalabas na bilyong piso ang perang hawak-hawak ng pamilya Duterte mula sa kanilang mga kakutsaba ng mga Chinese nationals. Kaya walang katotohanan, hindi totoo yung ipinoportray ng pamilya Duterte na sila ay pangkaraniwang pamilya lamang. Alright. Maraming salamat, Willie Delgado Jr.